panahong ito ay tuloy ko po yung ating pong pag-aaral sa aklat ni Ruth. Now, naisip kong ituloy ito dahil si Aris ay nagtanong sa akin nung aking pong ipinangaral yung Ruth chapter 1. Sabi niya, itutuloy mo ba yung aklat na yan, Pastor? Actually, wala sa isip kong ituloy. No? Pero nung matapos ko yung book of Numbers, sabi ko, ano kaya kung ituloy ko nga yung book of Ruth. So, at this time, meron tayong short series, and this series will be entitled Facing Adversities in Life. Now, matatandaan, noong nakaraan na ating pinag-aralan ito, sa chapter 1 ng book of Ruth, ay merong nangyaring famine sa lugar ng Bethlehem, no? At pagkatapos umalis itong pamilyang ito ni Elimelech kasama ng kanyang asawang si Naomi patungo sa lugar ng Moab, isang lugar ng mga pagano, isang lugar na hindi naman dapat nakatira ang mga Israelita roon sapagkat maunlad ang bayan ng Moab nung panahon na yon. At noong nandoon na sila, nakapag-asawa ang kanilang dalawang anak, si Malon at si Kilion, ng mga taga-Moab. Pero later on ay namatay si Elimelech, namatay din ang dalawa niyang anak, naiwan si Naomi at ang kanyang mga manugang na babae. Nagpasya si Naomi na bumalik sa Bethlehem nang malaman niyang gumaasenso na uli, gumaganda na uli, nawawala na yung famine sa kanilang lugar. At sinabi niya sa kanyang dalawang manugang na babae, maiwan na kayo rito, babalik na ako roon. At yung kanyang isang manugang na si Orpa ay nagpasya na maiwan sa Moab, samantalang si Ruth ay nagsabi hindi siya magpapaiwan, siya ay sasama kay Naomi, at ang tao ni Naomi, ang mga bayan ni Naomi, magiging bayan ko, at ang Diyos mo ay Diyos ko. So dito makikita natin na maaring si Ruth, nung panahon na yon ay napangaralan na at naunawaan niya na ang tunay na Diyos ay ang Diyos ng mga taga-Israel na walang iba kundi si Yahweh at hindi ang Diyos ng mga taga-Moab. No? At maaring malinaw na ito sa kanya at gusto niyang magkaroon ng kalayaan sa pagsamba sapagkat hindi niya ito magagawa kung siya iiwan doon sa Moab. At ito'y magagawa niya lang kung siya ay makakapunta sa lugar ng Israel kasama ng kanyang biyanang babae, no, na matanda na noong panahon na yon, upang doon ay makasama ang kanyang mga kababayan at maging makapagsamba ng malaya. So, mapapansin natin, mayroong tatlong reaksyon sa panahon ng adversities. Una yung tinawag kong reaction of resignation. Ito ang reaksyon ni Elimelech nung mayroong karoon ng adversity. Umalis sila doon sa kanilang bayan. Hindi nila hinarap yung problema. Pumunta sila sa isang maunlad na bayan. Pero meron pang isang reaction of resentment. Ito ay si Naomi. Nung siya bumalik na sila sa Bethlehem, sabi niya ayaw niya na magpatawag ng Naomi. Para na lang sapagkat sabi niya puro bitterness daw ang dumating sa kanya. Puro kapaitan. Binigyan daw siya ng kapaitan ng Panginoon. So nagkaroon siya ng disappointment sa Panginoon. So nagkaroon siya ng resentment. Pero nandoon yung reaction of reliance. Si Ruth ay nagpakita ng kanyang pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, ng kanyang sabihin, ang Diyos, ang iyong bayan, ang iyong mga tao ay aking magiging tao, ang Diyos mo ay Diyos ko. Yan ang sinabi niya, ito'y pagpapakita ng kanyang pagtitiwala sa Panginoon. At napakagandang makita natin na sana tayong mga Kristiyano rin sa ating panahong ito ay merong pagtitiwala at sa ating Panginoong Diyos sa panahon ng mga adversities in life. Now, we will continue our discussion in chapter 2. But before we do that, let us again come to the Lord in prayer. Again, our Father in heaven, we ask for your wisdom and we ask for the heart that is submissive to your word. We ask also that you will give us understanding and also the courage to apply everything that we are going to hear from your word that is faithfully preached to us in our hearing, Lord, sa amin pong mga buhay. And so we pray for the Holy Spirit to teach us and to the Holy Spirit also to help us apply the things and the principle that we are going to learn from your word this morning. Be with us, and this is our prayer in Jesus' name. Amen. Let us now turn our Bible to chapter 2 of the book of Ruth. I will only be reading verses 1 to 7 and then verse 12. Basahin ko po sa Tagalog, at ito po ang
Mababasa natin. Si Naomi ay may kamag-anak sa panig ng kanyang asawa, isang lalaking mayaman mula sa angkan ni Elimelech na ang pangalan ay Boaz. Sinabi ni Ruth na Moabita kay Naomi, hayaan mo ako ngayong pumunta sa bukid at mamulot ng mga uhay sa hulan ng taong magpapahintulot sa akin. Sinabi niya sa kanya, humayo ka anak. Kaya siya'y umalis, siya'y dumating at namulot sa bukid sa likuran ng mga nag-aani. Nagkataong nakarating siya sa bahagi ng lupa na pag-aari ni Boaz sa kabilang angkan ni Elimelech. At narito si Boaz ay nakarating mula sa Bethlehem at sinabi niya sa mga nag-aani, ang Panginoon ay sumainyo. At sila'y sumagot, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Pagkatapos ay sinabi ni Boaz, kanyang lingkod, na kanyang tagapamahala sa mga nag-aani, kanina talaga ito. Ang lingkod ng tagapamahala sa mga nag-aani ay sumagot, siya'y babaeng Moabita na bumalik kasama ni Naomi mula sa lupain ng Moab. Kanyang sinabi, ipinakikiusap ko na pagtitin at pagtipin mo ako sa gitna ng big para ng mga nag-aani, sa gayoy pumaroon siya at nagpatuloy mula sa umaga hanggang ngayon na hindi nagpapahinga kahit na sandali. Now, punta tayo sa verse 12. Gantihan nawa ng Panginoon ang iyong ginawa, ito ang sabi ni Boaz, at bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nasa ilalim ng kanyang mga pakpak, ikaw ay nanganganlong. Ito ang salita ng Panginoon. Security is one of the most important aspects of life. No? Mahalaga yan. Kaya meron tayong mga pulis, meron tayong mga nasa armed forces para tiyaking may security ang mas nakararami sa atin, lalo na sa panahong ito. Mukhang marami na namang lawless elements, no? So sa loob lamang ng 3 linggo, mukhang may mga kidnapping incident na naman na dapat sigurong tutukan ito ng ating mga namamahala sa ating gobyerno sapagkat nakakatakot. Kailangan ng security ng mas nakakarami nating mga kababayan. Pero pag pinag-uusapan ng security, hindi lang ito tumutukoy doon sa pangangalaga, no, ng buhay ng marami, kundi may kinalaman din yan sa edukasyon. May kinalaman din yan sa health. May kinalaman din yan sa, di ba, yung pagtanda mo. Ano mangyayari sa iyo? Dapat meron kang pension. Kaya nga, may mga tinatawag tayong mga public and private agency na nag-o-offer ng kanilang tulong para mapaghandaan ma-secure yung mga bagay na maaaring kailangan nating i-secure. Kaya merong mga, di ba, educational plan, may health insurance, at merong mga plan na may kinalaman sa retirement. So, kailangan ang lahat ng yan. So, ang isang bagay lamang, mga kapatid, na pwede nating sigurong pasalamatan bilang mga Kristiyano, bagaman kinikilala natin na ang pangangailangan ng physical and material security, we also understand that our ultimate security is spiritual. The security of our souls. No? Kasi maaaring meron ka ng lahat ng ito, pero yung pangangailangan ng kaluluwa mo, yung pangangailangan pang-spiritual, wala ka, at lahat yan ay mauuwi sa wala. Sapagkat yan ay eternal. Ang usaping pangkaluluwa, ang usaping spiritual ay eternal. Ang usaping physical at material ay temporal. So, yun ang isang pinapasalamatan natin bilang Kristiyano sapagkat meron tayong eternal security. At si Kristo lamang ang siyang nag-secure niyan sa atin sa pamamagitan ng kanyang saving work, ng kanyang pagliligtas na ginawa sa kasalanang tulad natin sa krus. Tunay na layunin, mga kapatid, ng kwento ni Ruth at ng aklat ng Ruth is not merely to inspire us to imitate Ruth's remarkable faith as a Moabite woman. Rather, ultimately, it points us to Christ. Tinuturo tayo ng aklat na ito kay Kristo, no? Si Kristo na kung saan kinakailangan ng sino man para sa kanyang kaligtasan. Si Kristo na kinakailangang lapitan para sa pagsisisi at pananampalataya. He is the one in whom we are called to live our lives. He is the one in whom we find ultimate and eternal security. This morning, we will focus on Ruth's character and how God worked in her life. Lord willing, next Sunday, we will turn our attention to the man named Boaz.
So ngayon, ang pag-uusapan natin si Ruth, sa susunod na linggo si Boaz. Now, unlike most of the detective stories and action movies, 'di ba? Madalas kapag nanonood kayo ng mga detective story, nagbabasa kayo ng mga detective stories o mga action movies, nanonood kayo, yung huling-huli, yung pinaka-climax na sa dulo, yung sikreto marireveal sa dulo, 'di ba? Minsan hindi mo alam ano mangyayari. Kaya may mga twist, 'di ba, sa mga kwento. May mga twist pagdating sa dulo. Pero dito sa aklat ni Ruth, hindi itinago yung katapusan. Actually, sa simula pa lamang, parang sinasabi na ito na mangyayari. Kasi pagdating sa chapter 2, agad na ipinakilala na mayroong kamag-anak, si Elimelech, na ang pangalan ay si Boaz, isang mayaman na tao. So parang pinapakita na, may mangyayari rito sa kwentong ito. No? Si Ruth, sigurado ko, ay magkakaroon ng kaugnayan doon kay Boaz. So agad-agad ipinakita sa atin. Pero para kay Ruth, para kay Naomi, hindi nila nakikita kagad yon. Kasi siyempre pagdating doon, wala naman silang iniisip pa. Mabuhay lang kami, mahirap ang buhay. No, kinakailangan nilang kumain, matanda na si Naomi, so hindi na siya makakapagtrabaho. Si Ruth naman ang siyang gagawa ng paraan para sila kumain. Yun lang ang iniisip nila. No? Pero eventually alam natin kung ano mangyayari. Magtatagpo itong dalawang ito at sila ay at the end ang pangalan nito si Boaz ay magiging isang kinsman redeemer, tagapagtubos sa isang katulad ni Ruth na nawalan ng asawa. Pero ang trabaho lang nila noon, ginagawa ni Naomi, ang ginagawa ni Ruth ay siguro, harapin lang yung problema, harapin yung sitwasyon, makakain lang sila, at magtiwala sa Diyos sa lahat ng kanilang ginagawa na ito'y pagpalain. At yun ang isang magandang ugali ng isang mananampalataya na binanggit doon sa verse 12 sa huli, na sabi ni Boaz sa kanila, no? Pagpalain ka ng Panginoon sapagkat ikaw ay nanganganlong sa ilalim ng pakpak ng makapangyarihan sa lahat. At itong isang mensahe na gusto kong bigyan ng diin sa bawat isa sa atin. In hard times, we find safety under the wings of the Almighty. Sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng mga ligalig sa buhay, sa panahon na may mga pressure, ang isang tunay na mananampalataya ay humahanap ng kaligtasan sa ilalim ng pakpak ng ang makapangyarihan sa lahat, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. At I have two headings. Unang-una, tingnan natin, the rightful steps of the destitute. Tinawag ko siyang rightful steps of the destitute. Pangalawa, the remarkable sustenance from the divine. The rightful steps of the destitute, and then the remarkable sustenance from the divine. Pag sinabing rightful step, ang tamang hakbang ng isang taong dumadaan sa kahirapan. Tamang hakbang ng isang taong mahirap o aba. Unang-una, makikita sa ugali ni Ruth ay yung posture of humility. A posture of humility. Noong dumating ang sirkumstansya na mahirap, naging poor sila, hindi niya sinabi na, ako, hirap naman ang buhay na to. Nakakahiya naman. Ang magiging trabaho ko ay mamumulot ng mga uhay. Mamumulot ng mga ang tawag dito, yung mga na bumagsak na mga uhay, na mga butil sa bukid. No? Nakakahiya na trabaho yan, hindi ba? Yun lang gagawin mo. Para kasi, alam niyo, nung panahon na yun, it was actually considered work, pero a lowly kind of work. Parang mababang klase, mababang uri ng trabaho, para kang namamalimos niyan eh. No? Kasi wala kang lupang tinaniman, wala kang lupang pinagtaniman at walang sariling lupa, so paano ka mabubuhay? Yung mga nahuhulog na mga butil, pag-anihan, yun ang magiging sayo. Yung mga nahuhulog sa lupa, di ba? Pag ginagapas yan, yung mga huhulog, yun na lang ang sayo. Yan ang trabaho noon ng mga mahihirap. No? Pero hindi tiningnan ni Ruth ito ay isang mababang klase. No? Tinanggap niya ito bilang isang posisyon na mababa, pero hinarap niya yung sitwasyon ng may biyaya. Alam niyo, minsan, may mga tao na, alam niyo, dahil nga
mababa ang uri ng trabaho, mababa lang klase ng trabaho, hindi nila kayang gawin yon, mas gusto na lang nilang magutom, no? Kaysa maaring maging janitor, no? O kaya maging kung anong mababang klase ng trabaho. Kasi nga, ganun ang mindset ng marami. Pero dito si Ruth hindi niya tiningnan yon, no? Hindi siya nag-complain. Hindi siya nagsabi doon sa kanyang mother-in-law na medyo may edad na. Naku, ano ba ang trabaho ito? Doon sa lugar namin, hindi naman kami kumakain ng mga mumo. No? Mumo, di ba yung ano, di ba maisipin yung mumo na aswang, ha? Mumo yung ano, yung mga yung di ba mumo na ano, na pagka na mga nahuhulog. Hindi mo kami kain, aso lang kumakain ng mga mumo eh. Pero ang ginawa niya, she embraced the means God had provided for the poor, like her, gleaning in the fields. No? So, anong makikita natin dito? It is an act of faith actually. But not only an act of faith, a beautiful display of humility. Yung bang sinabi ni Matthew Henry, humility is one of the brightest ornaments of youth. Alam nyo, sa ating panahon, pataasan, payabangan, ano? Makilala ka, makita ka, mapansin ka, pero sabi ni Matthew Henry, ang kapakumbabaan pa rin ang pinakamagandang damit. Ang pagiging humble, ang pinakamagandang kasuotan na dapat isuot ng mga kabataan sa ating panahon ngayon. Si Ruth, alam natin, no, God honored her. In fact, pwede nating sabihin si Ruth ay isang babae ng pananampalataya sa Biblia. Pero bago nangyari lahat ng yon, dumaan muna siya sa kanyang humility, kapakumbabaan. So before, di ba? Humility comes before honor. Di ba yung nasabi ng Proverbs? No? And notice how humbly Ruth speaks of herself in her desire to glean. Hindi niya sinabi, pupunta ako ron, mamumulot, at palagay ko wala namang magde-deny sa akin ng karapatan na yan. Kasi, talaga namang nasa batas yan eh. Nang sino mang, yung mga naiiwan dyan sa lupa ng mga nalaglag na, hindi na pwede, sa amin na yung mga mahihirap, wala magde-deny sa amin yan. Pero ito yung sinabi niya, hindi ganun eh. Sabi niya ganito, verse 2, let me go to the field and glean among the ears of grain after him, in whose sight I shall find favor. So in other words, she was saying, I will go and glean, hoping that someone will show kindness to me. No? Gagawin ko yung trabaho ko, sana may maawa sa akin. Sana may magpakita ng kabaitan sa akin. Alam mo, maganda yung punto na yun, kung magbibigay tayo ng reflection, yung mga nangangailangan, yung mga medyo naghihirap ang buhay, hindi tayo dapat nagde-demand ng kindness sa mga tao. Na para bang may utang sila sa atin. Kita mo na, naghihirap na nga ako eh. Ayaw pa ako pahiramin. Para bang may utang sila sa iyo eh, no? Instead, dapat, kung lalapit ka, ito ay may pakapakumbabaan at umaasa ng pabor, hindi nagde-demand na parang entitled ka. Alam nyo, mga kapatid, to tell you honestly, maraming lumalapit sa akin eh, para humingi ng tulong. Hindi lang dito. Sa labas ng church natin, akala siguro na ang dami kong pera. No? Mukha ba ako mayaman? Siguro, mukhang gwapo lang, pero hindi mayaman, ano? No, totoo lang. No, lapit. Pero, pag mayroon akong kakayanan at kilala ko yung tao, tumutulong ako kahit papaano. Pero may mga taong nagde-demand. Halimbawa, I think 2 months ago, mayroong nagpakilala sa akin sa Facebook, sa Messenger, at sabi niya, Pastor, baka nabibigla ka, pero ako yung nagpapakilala, ganito, sinabi niya sa sarili niya, may sakit siya. Sino kaya ito? Di tinignan ko sa Facebook, mayroon kaming common friends. Sabi ko, tapos mukhang Christian kasi puro quotation, tapos mayroon siyang picture doon. Hindi ko lang alam kung siya talaga yon. No, hindi ko rin alam kung yung mga quotation na yun, nilagay niya lang yon. Na, alam mo, maraming gumagawa ng ganyan. So, nagdadalawang isip ako. Pero sabi niya, nag-ano daw siya ngayon, nagda-dialysis. So, parang kung humingi siya ng konting tulong
So, nagtatalo yung kalooban ko. Ano ba to? Totoo ba to o hindi? So, kinabukasan, pinalo up na naman niya, Pastor. Ganito, ganyan, ganyan. So, mukhang malapit na ako ma-convince. Kaya lang, kinabukasan uli, nakita ko sumunod na message niya, ang tigas naman ng puso mo. Pastor ka pa naman. Ano ba nangyari? Naintindihan yun? Nagde-demand siya ng kindness. Hindi siya humihingi ng pabor. Nagduda na ako sa kanya. No? At I think, Sunday yun, nandito, nakaupo ako, biglang may nag-text sa akin sa ibang bansa. Sabi niya, Pastor, kilala mo ba ito? No? Kasi ganito, humihingi ng tulong. Mukhang ibang ayan. Anyway, ang punto ko, when we are in need, it is not wrong to ask help. Hindi maling humingi ng tulong. Pero we should not demand. Because, di ba? Kindness is not being demanded. Kindness is being asked in humility. Kindness is being asked with the expectation of favor. But not an entitlement. So, yun ang una. But pangalawa na ugali ni Ruth na gusto ko na makita natin dito, yung steps niya sa panahon ng destitute, hindi lang posture of humility, kundi pattern of hard work. Now, dito makikita natin, si Ruth, nagtiwala siya sa provision ng Panginoon. Evident yun no? Sa kanyang decision. Iniwan niya yung kaniyang homeland sa Moab. Nung panahon na yun, maunlad ang Moab. Nag-journey siya kasama ng kanyang biyanan na babae patungo ng Bethlehem. Yung Bethlehem nung panahon ngayon, nagre-recover pa lang. May hangover pa sa famine, sa tagutom. Kaya para sa kanya, para sa atin, pag tinignan natin yung kwento ni Ruth, this was a step of faith actually. However, hindi naman siya nag-sit and relax. Na umupo na lamang at nag-antay na lang ng blessing na dumating sa kanila. Siguro matanda na itong biyanan ko, may mga tutulong naman. Mag-antay na lang tayo rito. Hindi. No, ang ginawa niya, lumabas siya. No? Gumawa ng paraan. Nagtrabaho siya. Namulot siya ng mga uhay sa mga bukid sa araw ng anihan, ng cebada, ng barley. Natin, her actions mirrored the virtuous woman described in Proverbs 31. Natandaan niyo yung Proverbs 31? Dinidescribe doon yung isang babae, virtuous woman. Masipag siya. Isang babae na hindi lang umaasa ng pagkain. No? Iba. Kundi, ginagawa niya ang kanyang tungkulin. May bahagi siya sa loob ng pamilya. So yun ang nakita natin dito. Hindi siya yung nagmukha lang sa isang sulok at naawa sa kanyang sarili, naghihintay ng assistance. Sigurado naman, nung panahon na yun, wala pang akap at saka wala pang tupad o kaya wala pa namang mga charitable institution na nagtitake care sa mga aging people. Ginamit niya yung kanyang strength, ginamit niya yung kanyang ability, patiently fulfilling her responsibilities, no matter how difficult, slowly, they may seem in the eyes of those around her. Hindi siya na malimos. Hindi siya umasa sa iba. Gumawa siya ng paraan, mahirap, kaya pa ng katawan niya, dahil bata pa naman siya, at it was honorable. At ito ay isang masasabi nating nagbibigay ng karangalan sa kanya. Now, yung challenge sa atin, si Ruth ay remarkable na babae sa Bible. No? When she came to know God of Israel, the true and only God, iniwan niya yung lahat, maging yung kanyang pamilya, yung kanyang kamag-anak, iniwan niya ang kanyang bayan na maunlad. No? Iniwan niya dahil gusto niyang sumamba ng malaya sa nakilala niyang Diyos na si Yahweh sa lupain ng Israel. At maging si Boaz, babasa natin, mapag-aralan natin yan next Sunday, sa verse 11, humanga siya kay Ruth sa commitment nito. At handa niyang ipatiwala ang kanyang sarili completely sa kamay ng Diyos. Ang tanong, kamusta tayo? What about us? What about you? Binigay na ba ninyo ang buong tiwala ninyo sa Diyos?
Siguro may mga kinatatakutan din tayo, pinangangambahan din tayo, no? Sa sarili natin, na yung naman, maaring legitimate yan, maaring concern sa family's future, maaring health, maaring financial situation, maaring nangangamba ka, yung mga gusto mong mangyari, pangarap mo, hindi ma-achieve, o maaring nangangamba ka, baka maging single ka na lang for life, maaring isa yan. While these concerns are real, remember this, brethren, Christianity is a life of faith. Let me underscore that. Christianity is a life of faith. Diba? Romans 1:17. The righteous shall live by faith. We may pursue any legitimate and legal means for making a living, but at the same time, we place our full confidence in God. Ang pagtitiwala natin, hindi sa ating lakas, hindi sa ating mga pamamaraan, hindi sa mga diskarte natin, o sa mga tao na hinahangaan o tinitingala natin, kundi sa Diyos. Psalms 118 verses 8 to 9. It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. So that's Ruth. And that is a very admirable steps of a destitute. Isang taong naghirap, isang taong nasa babang kalalagayan, pero humakbang ng tama upang masustain ang kanyang pangangailangan sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Now let's go to the second heading, the remarkable sustenance from the divine. Unang-una, gusto ko makita natin dito yung wisdom in God's program for the poor. Mayroong karunungan sa programa ng Diyos sa mga mahihirap. Nakita nyo, sa lumang tipan pa lamang, may malasakit na ang Diyos sa mga taong mahihirap. May malasakit na ang Diyos sa mga taong nasa mababang kalalagayan ng lipunan. Yung pamumulot, gleaning sa Old Covenant ay nagpapahiwatig ng marunong at mahabaging programa ng Diyos sa mga nangangailangan. It was the Lord's way of providing for the poor and needy. Tingnan natin, Leviticus 19, 9 to 10. Ito ang batas na sinabi, kapag inyong ginagapas ang anihin sa inyong lupain, huwag ninyong gagapasan ang inyong bukid hanggang sa mga sulok nito. Huwag ninyong titipunin ang mga nalaglag sa inyong ginagapasan. Huwag uubusin ang bunga ng inyong ubasan. Huwag ninyong titipunin ang mga nalaglag sa inyong ubasan. Iiwan ninyo ang mga iyon para sa mga dukha at sa mga dayuhan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kita nyo? Deuteronomy 24, 19 to 20. Kapag inaani mo ang iyong ani sa bukid, at nalimutan mo ang iyong isang bigkis. So, nag-aani ka. Tapos, dinala mo na lahat ng mga inani mo doon sa bangan. May nalimutan ka isa pang bigkis. Sabi doon, huwag mo nang balikan upang kunin yon. Iyon ay magiging para sa dayuhan, sa ulila, sa mga babaeng balo, upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong mga kamay. Kapag pinipitasan mo ang iyong puno ng ulibo, ay huwag mong babalikan ang mga nalampasan. Ito'y magiging para sa dayuhan, sa ulila, at sa mga babaeng balo. Di ba makikita natin dito, yung una-una, pinapakita rito na ayaw din ng Panginoon ng pag-aaksaya. No? Yung pagsasayang, yung mga waste, di ba? Kaya nga siguro, pwede nating sabihin, maaaring maganda yung ginagawa ng ngayon na tinatawag na recycling, no? Recycle ng mga gamit na gamit. O yung iba yung tinatawag na scrapping. Kaya nga yung mga nag-i-scrap, yung mga yaman no? 'Di ba? Kasi ang kanilang tinitipon yung mga basura na, mga tinapon na, no? Titingnan nila baka may meron pang pwede diyan at ibebenta nila. Binayaran pa sila ng kumpanya na kinuhanan nila ng basura. So, kaya maraming yumaman sa scrapping. So, maaaring dito makikita pa rin natin na yung prinsipyo na yan, nasa Old Testament na, nung una pa, no? At ang isa pang bagay, pinapakita rito na hindi porkit mayroong pag-aari,
No? Ikaw lang lagi makikinabang dyan. Isipin mo rin, meron din pwedeng makinabang na iba. Kasi dito, this law is now beyond your own properties and your own private properties. Kaya sabi niya, pagka ikaw nag-ani, yung mga nalaglag, huwag mo nang pulutin. Pero totoo, sa'yo pa naman dapat yon. Pero huwag mo nang pulutin, para na yan sa mga walang-wala. Doong mga pagka ikaw di ba, namitas ng mga sa olibo, no? Huwag mo namang ubusin lahat. No? Na para bang wala ka nang tinira doon sa iba. Baka meron dyan na wala naman pagkakakitaan. Sila na lang makinabang doon. So, ang ganda ng punto na yun. It's beyond your private properties. No? So, dito, the Lord is so concerned with those who are in need. So, makikita natin na ang ganda ng prinsipyo na yun. Now, mga kapatid, magandang tingnan din natin kung paano i-a-apply yan sa church, no? Kasi old covenant ito Pero merong underlying principle na relevant pa rin sa atin ngayon, especially within the church. Yung unity natin sa church, hindi lang dahil we share the same faith or we share the same heavenly Father, it's also because we are called to be responsible for one another. Kung pinagpala ka ng Diyos, sana maging pagpapala ka rin sa iba. Kung binigyan ka ng enablement ng Panginoon, sana makatulong ka rin sa iba. So yun ang pinakapunto rito. Hindi tayo atin-atin lang. Ako lang yan. Ako mayari yan. Parang ganun, So bilang Christian, andun yung hangarin natin na maging daluyan ng pagpapala sa mga nangangailangan, lalo na sa mga taong maaring sa isang sitwasyon na napakahirap ang kanilang kalalagayan. At kung meron tayong puso na handang tumulong, mag-extend ng tulong sa mga kapatid na nangangailangan, nakikibahagi tayo sa isang matalinong programa ng Diyos sa mga nangangailangan. The wisdom of God's program for the poor. Now let's go to the last point. The wonder of God's providence as provision. Now, pansinin natin, si Ruth, pumunta siya sa bukid. Wala naman siyang katiyakan na may mga tao maaawa sa kanya So, ginamit niya lang yung kanyang maaring opportunity na pwede siyang mamulot ng mga uhay na nalalaglag sa panahon ng anihan ng sebada o yung barley. No? Ang pag-asa niya, sana mayroong magbigay ng pabor. Walang magalit sa kanya, walang umapi sa kanya, walang manamantala sa kanya. No? So, yun na lang inaasahan niya. So, ang ginawa niya, namulot siya. Siguro, napakalaki ng bukid. No? Hindi ko ma-imagine kung gaano kalaki yung bukid na yun. Hanggang nakarating siya sa bukid na pag-aari ni Boaz. Isang mayaman na lalaki at kamag-anak pa ng kanyang biyan ng lalaki na si Elimelech. Now, we know the story unfolds. Boaz became a generous provider and a caring protector for both Ruth and Naomi. Eventually, we know the story at pag-aralan pa natin yan sa susunod, na pangasawa niya si Ruth. At noong sila ay magkaroon ng union, alam natin kung ano sumunod na nangyari? Nagkaroon sila ng anak. Yung anak niya ay nagkaanak. At yung anak niya na nagkaanak uli. At sino yung naging anak? Si David. Si Haring David. And generation after, mula sa linya ni David, lumabas Jesus Christ, na tinatawag na the Son of David, o Messiah, the Son of God, the Savior of sinners. Nakita niyo yung takbo ng kwento? Nakita natin yung providence? Na parang makikita na, maganda nakita na natin kasi sa buhan pero sila mismo hindi nila alam yung mga pwedeng mangyari. Ganito pala mangyayari sa huli. Magiging kabahagi si Ruth sa plano ng Diyos patungkol sa darating na Messiah na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya tama yung Proverbs 16:33. The lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord. So,
nakikipagsapalaran. Pero ang bawat desisyon ay nanggagaling sa Panginoon. Anong tinuturo nito sa atin? Nothing happens by chance. Yan ang una. Nothing happens by coincidence. Nothing happens by accident. Lalo na sa buhay ng kaniyang tao. Kung ikaw Christian ngayon, lahat ng nangyayari sa iyo, kung ikay matapat sa Panginoon, lahat yan ay hindi nangyari ng aksidente lamang. Nangyari yan ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya pagka-Christian, walang swerte. Wala ring malas. Tama ba? Kaya huwag kayong maniwala sa swerte. Huwag kayong maniwala sa malas. Hindi totoo sa Christian yan eh. Kasi sa Christian, maging yung pinaka-darkest moment, maaring sufferings yan, o loss yan, katulad na nangyari kay Job, injustice yan, o betrayal yan, katulad na nangyari kay Joseph, o persistent struggle yan, katulad ng, sabi ni Paul, meron akong turn in the flesh, meron akong tinik sa laman, na nagpapahirap sa akin. Everything happens with a good and divine purpose. So, alam nyo, mga kapatid, hindi naman tayo tinawag ng Panginoon na i-interpret lahat na nangyayari. Kasi, ang daming tao ngayon, minsan may mga ibang grupo ngayon, lahat na lang na nangyayari, ini-interpret nila. Naku! Nagkakaroon ng giyera sa ano? Ito na yata yun. Naku, nagkaroon ng lindol sa, di ba? Sa Myanmar, saka sa Thailand. Ito na yata yun. Ito na yung end of the world. No? Ni-interpret ang lahat ng mga... We are not called to interpret the times. No? Hindi yan ang calling ng Diyos sa atin. Ang trabaho natin, mga kapatid, tanggapin kung ano man ang nangyayari at harapin ang ating responsibilidad. We are given the privilege of holding on to a blessed hope. Meron tayong blessed hope eh. Whatever happens in our lives, ultimately, it will work out for our own good, for our own welfare. And that's something that we should hold on. Something that we should embrace and stand if you're a true believer of the Lord. So, sana wag nating kalimutan yan. Meron ako nabasang kwento patungkol sa isang pastor sa Texas. Ang pangalan ng pastor ay Tan Flippin. No? Meron siyang life-changing experience noong 2018. Nagbabike siya. Madalas naman siya nagbabike actually. Parang siguro yun ang exercise niya. So, one time, doon naman sa familiar na lugar na kung saan nagbabike siya, merong ginagawang kalsada at sumimpla siya. Tumilapon siya. Bali, yung kanyang hip, no, nagkaroon ng fractured. So, siyempre, bahagi ng procedure sa hospital, sinusuri yung buong katawan. So, sinuri, mayroong nakitang fracture. Tiningnan din, isinitiskan din maging yung ulo niya. Siyempre, baka may concussion, di ba? Yung maaaring mayroon namuong dugo. Aba, nung tiningnan yung kanyang ulo, wala namang namumuong dugo. Pero may nakitang tumor sa kanyang brain. Na yung tumor na yon ay magkokos ng kanyang kapahamakan. Isang cancerous na tumor na hindi niya alam meron siya. So, nung malaman yon, alam mo, yun ang inayos ng doktor. No? Tinreat yung kanyang tumor. And to make the story short, dumaan sa mga series ng medication, hanggang naging cancer-free siya. Wala na siyang cancer. At sabi niya, salamat sa Diyos, na-aksidente ako. Salamat sa Diyos, sumemplang ako. Sapagkat kung hindi ako sumemplang, hindi nalaman na meron pala ako mabigat na karamdaman. Anong punto ron, mga kapatid? Lahat ng sa buhay natin, mayroong layunin ng Panginoon. No? What seemed like a setback became the very means of saving his life. This is a powerful reminder that even painful moments can carry divine purpose. So, everything that happened has a good purpose. Remember that. Everything that happens has a good purpose. Si Jesus Christ, di ba, naalala nyo, tiniis niya yung injustice na ginawa sa kanya, na nauwi sa kanyang kamatayan doon sa krus.
At first glance, parang sinasabi natin, mukhang natalo si Jesus Christ eh. Mukhang natalo siya sa kanyang laban kay Satanas, pero hindi. Doon niya pinagtagumpayan si Satanas. Doon niya dinurog yung ulo ng ahas ayon sa Genesis chapter 3 verse 15. Doon natupad yung sovereign plan ng Panginoon na dalhin ang mga makasalanan pabalik sa kanyang sarili. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ay binigyan niya ng kasiyahan ang hustisya ng Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, pinatunayan niyang siya'y nagtagumpay laban sa sumpa ng kamatayan. At sino mang mananampalataya sa kanya ay mamamatay, ngunit magtatagumpay sa sumpa ng kamatayan sapagkat sila'y bubuhaying muli sa huling araw. So, yan ang sa mga totoong Christian. Kung wala ka pa sa Panginoon ngayon, kung di ka pa Christian, anong hinihintay mo? Lumapit ka kay Jesus. No? Tumakbo ka na kaagad sa Kanya, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, iligtas mo ako. Ako'y isang makasalanan. Kung ikaw ay Kristiyano na, tandaan mo ito, ang iyong kanlungan ay walang iba kundi ang Diyos. Sa panahon ng adversities, you can find shelter under the wings of the Almighty. Let us pray. Salamat sa iyo, Panginoon, sa mga salita mo na amin na pagbulayan sa umagang ito. Naway isulat mo ang mga bagay na ito sa puso namin at patuloy naming ilapat ito sa aming mga sarili. Magtiwala at maging tanggapin ang lahat ng mga bagay ng pinadadaan mo, harapin ang aming responsibilidad at magtiwala sa iyong biyaya. Muli, salamat at pagpalain niyo po ang lahat ng ito sa aming mga puso sapagat ang lahat ng ito ay dalangin namin alang-alang kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.